Kamusta po? Ako po si Dr. Mila de la Paz at inilaan ko ang mahigit 30 taon ng aking karera sa pag-specialize sa kalusugan ng kababaihan at pangangalaga sa mga nakatatanda geriatric care. Ang aking focus ay palaging tulungan ang mga senior na hindi lang magdagdag ng taon sa kanilang buhay, kundi ang mas mahalaga, magdagdag ng masiglang buhay sa mga taon na yon. Naisip niyo na po ba kung bakit maraming nakatatanda ang tahimik na nanghihina bago pa man umabot sa edad na 82 kahit na mukha silang malusog? Ilang taon lang ang nakalipas. Kadalasan hindi ito dahil sa sakit sa puso, cancer o isang malaking aksidente. Hindi po ito ay isang bagay na mas tahimik at nakakagulat na hindi napapansin. Sa loob ng mga dekada ng aking klinikal na pagsasanay, pag-obserba sa libu-libong pasyente at pag-aaral sa napakaraming pananaliksik, natuklasan ko ang mga pattern na sa kasamaang palad ay nakakaligtaan ng maraming doktor. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamakapangyarihang tagapagsabi ng mahabang buhay pagkatapos ng edad 60 ay hindi matatagpuan sa reading ng inyong blood pressure, sa bilang ng inyong kolesterol o kahit sa antas ng inyong physical fitness? Sa halip, ito ay nakasalalay sa isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga senior at marami ang tila kinalimutan na dahil sa hiya, takot o maling akala. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang isang lihim na susi upang manatiling masigla, malaya at matalas ang isipan hanggang sa inyong ika-20, ika-90 na kaarawan at higit pa. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangan ng mamahaling gamot, nakakapagod na ehersisyo o komplikadong dieta. Taglay na ninyo ang kasangkapang ito sa inyong sarili, naghihintay lamang na muling magising. Manatili po kayo sa akin dahil sa loob lamang ng ilang minuto, igigiya ko kayo sa mga simple ngunit revolusyonaryong hakbang na maaari ninyong simulang gawin kaagad upang mabawi ang inyong sigla. Ipinapangako ko ang huling bahagi nito ay maaaring magpabago sa pananaw ninyo tungkol sa pagtanda magpakailanman. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kahalaga ang lihim na aspetong ito ng inyong kalusugan, magsimula tayo sa pagtuklas sa isa sa mga pinakatahimik ngunit mapangwasak na banta na kinakaharap ng mga senior ngayon, isang tahimik na epidemya na nagnanakaw ng sigla, nagpapahina sa katawan at nagpapaikli ng buhay ng mas maaga sa itinakda, ang pagkawala ng koneksyon sa pisikal na kasiyahan. Ang tahimik na epidemya sa mga senior, pagkawala ng koneksyon sa pisikal na kasiyahan. Habang nakaupo ako kasama ang aking mga pasyente na nasa kanilang 70s at 80s, madalas kong nakikita ang isang tahimik na kalungkutan sa kanilang mga mata, isang pagtanggap na tila ang buhay ay naging mas maliit, mas malamig, at hindi na gaanong konektado. Sa paglipas ng mga taon, natututunan kong kilalanin ang isa sa mga pinakatahimik, ngunit mapangwasak, na pagbabagong nangyayari habang tumatanda ang mga tao, ang unti-unting pagkawala ng koneksyon sa kanilang sariling katawan mula sa pisikal na kasiyahan na minsan ay nagparamdam sa kanila na sila'y buhay na buhay. Ito ay hindi isang bagay na hayagang pinag-uusapan ng maraming senior. Ngunit ito ay nangyayari sa ating paligid. Ninanakawan ang mga kababaihan ng kanilang sigla, madalas nang hindi man lang nila namamalayan. Alam ninyo, sa pagdaan ng panahon, may ibinulong na mapanganib na kasinungalingan ang lipunan sa atin, na ang pagiging malapit, paghaplos at sexual na pagpapahayag ay para lamang sa mga bata. Na kapag lumagpas na tayo sa isang tiyak na kaarawan, dapat na nating isara ng tahimik ang pinto sa bahaging iyon ng ating pagkatao. Maraming mga senior ang isinasa puso ang mensaheng ito, naniniwalang ang paghahanap o pagtamasa ng pisikal na kasiyahan ay hindi angkop, kahiya-hiya o simpleng hindi na posible. Ang ilan ay umiiwas dahil sa mga pisikal na pagbabago, ang iba dahil sa emosyonal na sugat o pagkawala, at ang iba pa dahil hindi nila alam na ito ay hindi lamang posible, kundi kinakailangan para sa panghabambuhay na kalusugan. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan
ay ang pagkawala ng koneksyon na ito ay nagdudulot ng isang tahimik na pababang spiral. Kung walang regular na stimulasyon, bumababa ang daloy ng dugo sa mahahalagang organo kabilang ang pelvic region. Ang mga neural pathway na konektado sa kasiyahan ay nagsisimulang manghina. Ang balanse ng hormon ay nagsisimulang tumagilid sa maling direksyon. Unti-unti nawawala ng katatagan ng katawan, hindi lang sa sexual na aspeto, kundi pati na rin sa isipan, emosyon at pisikal. Lumalala ang pagtulog, bumababa ang mood at nawawala ang enerhiya. Sa paglipas ng panahon, kahit ang immune system ay humihina at tahimik na tumataas ang panganib ng mga malalang sakit, tulad ng sakit sa puso, demensya at depression. Nakita ko ito mismo ng napakaraming beses, mga dating masisiglang kababaihan na unti-unting nawawala ng kislap, hindi dahil bumigay ang kanilang puso o naging marupok ang kanilang mga buto, kundi dahil ang mismong puwersa ng buhay na sumusuporta sa kanila ay napabayaan. Hindi kalabisan na sabihin na ang pisikal na kasiyahan, ang pagiging malapit sa sarili o sa iba, ay isa sa mga haligi ng sigla ng tao. Ang pag-abandona nito dahil sa takot-hiya o maling impormasyon ay hindi lamang nagnanakaw ng kagalakan. Ito ay nagnanakaw ng mga taon sa ating buhay. Ngunit may pag-asa. Ang muling pagkonekta sa inyong katawan, ang muling paggising sa mga matagal nang nakalimutang sensasyon ay maaaring magsimula ng isang proseso ng paggaling na mas malalim kaysa sa inaakala ng marami. Hinding-hindi pa huli ang lahat upang matuklasang muli kung ano ang kayang ibigay sa inyo ng inyong katawan. Sa katunayan, maaaring ito ang susi sa pagkakaroon ng mas mabuting kalusugan, mas matalas na memorya at mas malalim na katatagan ng emosyon kaysa sa inyong inaakala. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit napakalakas ng pisikal na kasiyahan sa pagprotekta sa inyong utak-puso at maging sa inyong kalayaan sa hinaharap? Manatili po kayo sa akin dahil ang susunod ninyong matututunan ay maaring magbago sa lahat ng inyong akala tungkol sa pagtanda. Bakit kritikal ang masturbasyon pagkatapos ng edad 60 para sa mahabang buhay? Sa loob ng maraming taon, nasaksihan ko ang banayad, ngunit makapangyarihang mga pagbabago na naganap sa aking mga pasyente na nanatiling konektado sa kanilang mga katawan habang sila ay tumatanda. Isang katotohanan ang naging napakalinaw, ang pagpapanatili ng pisikal na kasiyahan, kabilang ang pansariling pagpapahayag ng sexualidad, ay hindi lamang isang luho. Ito ay isang mahalagang pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan at mahabang buhay. Maaaring ikagulat ninyo ito lalo na kung lumaki kayo sa isang kultura na nagturo sa inyo na tingnan ng mga ganitong paksa ng may pagkailang o kahit nahiya. Ngunit mas malakas magsalita ang biyolohiya kaysa sa mga pamantayan ng lipunan at ibang-iba ang kwento nito. Pagkatapos ng edad 60 ang katawan ay nahaharap sa natural na pagbaba ng sirkulasyon, produksyon ng hormone at pagkaelastiko ng tissue. Gayunpaman, napatunayan na ang regular na masturbasyon ay lumalaban sa marami sa mga epektong ito. Kapag ang isang senior na babae ay nagsasagawa ng sexual na pagpapahayag, kahit walang kapareha ang katawan, ay tumutugon sa mga kamanghamanghang paraan. Dumadaloy ng mabilis ang dugo sa utak-puso at mga tissue sa pelvic area na nagbibigay sustansya sa mga ito at nagtataguyod ng kalusugan ng ari. Ang mga endorphin at oxytocin ay dumadaloy sa dugo na natural na nagpapababa ng antas ng stress at sumusuporta sa mahimbing na pagtulog. Ang aktibidad na ito ay tumutulong din na mapanatili ang isang malusog na balanse ng mga hormone tulad ng estrogen at testosterone na mahalaga para sa pagpapanatili ng bone density, mood at libido. Lahat ay kritikal na haligi ng masiglang pagtanda. Marahil mas kamangha-mangha pa ang epekto nito sa utak. Inihayag ng mga pag-aaral sa neurosiyensya na ang sexual na kasiyahan ay sabay-sabay na nagpapasigla sa maraming bahagi ng utak na nagpapanatili sa mga neural pathway
na nauugnay sa memorya, regulasyon ng emosyon at executive function. Sa mas simpleng salita, pinapanatili nitong bata, flexible at buhay ang utak. Nakita ko ang mga pasyente na yumayakap sa gawaing ito na nagpapakita ng mas matalas na pag-iisip, mas malaking pagkamalikain, at kahit na mas maliwanag na pananaw sa buhay kaysa sa mga sumusuko na lamang sa pisikal na pag-iwas. Gayunpaman, higit pa sa mga biolohikal na benepisyo, may mas malalim na nangyayari. Ang masturbasyon pagkatapos ng edad sista ay kumakatawan sa isang akto ng pagkilala sa sarili, isang paraan ng pagpapatunay na ang iyong katawan ay nananatiling karapat-dapat sa pangangalaga, pagmamahal at kasiyahan. Tinututulan nito ang mapanirang alamat na ang pagtanda ay katumbas ng paglalaho. Sa halip, malakas nitong ipinapaalala sa iyo na ang buhay ay maaari pa ring maramdaman ng lubusan masagana at personal. Ang emosyonal na koneksyon sa sarili na ito ay madalas na nagbibigay inspirasyon sa mas malawak na positibong pagbabago, mas mahusay na gawi sa pagkain, panibagong interes sa mga gawaing panlipunan, at kahit na mas malakas na pagnanais na kumilos at mag-ehersisyo. Kapag tinatanong ako ng mga pasyente kung huli na ba para muling gisingin ang bahaging ito ng kanilang buhay, sinasabi ko sa kanila ng malumanay, ngunit may diin, hinding-hindi pa huli ang lahat. Maaaring kailanganin ng inyong katawan ng mas maraming oras, mas maraming pasensya at mas banayad na haplos, ngunit may kakayahan pa rin itong magbigay ng malalim at nakapagpapalusog na mga sensasyon na nagbibigay lakas sa inyong espiritu at nagpapahaba ng inyong kalusugan ng higit pa sa inyong inaasahan. Ngayon, maaaring iniisip ninyo kung napakalalim ng mga benepisyo, bakit napakaraming senior pa rin ang nahihirapang panatilihin ang mahalagang koneksyon na ito? Ang sagot ay nasa isang serye ng mga nakatago at nakakadurog pusong maling akala. At iyan mismo ang susunod nating tutuklasin. 3. Mga karaniwang maling akala na nagnanakaw ng sigla ng mga senior. Sa buong taon ng aking pagsasanay, nakita ko kung gaano kadali ang malakas at masisiglang kababaihan ay nabibiktima ng mga tahimik na maling akala na unti-unting sumisira sa kanilang sigla. Kadalasan hindi man lang nila namamalayan na nangyayari ito hanggang sa isang araw ay magising sila na parang anino na lamang ng dati nilang pagkatao. Ang mga paniniwalang ito ay hindi lamang mga simpleng hindi pagkakaunawaan. Sila ay makapangyarihan at hindi nakikitang mga puwersa na kumukumbinsi sa mga senior na talikuran ang isa sa kanilang pinakamabisang pinagkukunan ng kalusugan at kaligayahan. Isa sa mga pinakanakakadurog pusong maling akala ay ang ideya na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang pisikal na kasiyahan ay hindi na mahalaga. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang isang taong nagsasabi, "Masyado na akong matanda para diyan," na may malungkot at resignadong nangiti. Ngunit ang totoo, hindi binubura ng edad ang kakayahan o pangangailangan ng iyong katawan para sa pagiging malapit at paghaplos. Binabago lamang nito ang paraan kung paano ipinapahayag ang pangangailangang iyon. Ang pagsuko sa bahaging ito ng iyong sarili dahil naniniwala kang hindi na ito mahalaga ay parang pagpiling manirahan sa isang bahay ngunit hindi kailanman binubuksan ang mga ilaw. Maaari kang mabuhay ngunit mapapalampas mo ang napakaraming init, kulay at ganda. Isa pang masakit na paniniwala ay ang paghahanap ng kasiyahan ng mag-isa ay kahiya-hiya o hindi angkop sa isang babae. Marami ang lumaki sa isang panahon kung saan ang pansariling kasiyahan ay ibinubulong ng may hiya o itinuturing na isang moral na pagkukulang. Ang mga lumang mensaheng iyon ay maaaring tumimo ng malalim sa puso na lumilikha ng mga patong ng pagkakasala na nananatili kahit sa mga huling dekada ng buhay. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw at buong habag sa aking puso. Ang pag-aalaga sa sarili mong katawan ay hindi kahiya-hiya. Ito ay isang mahalagang pagkilos
ng pagpaparangal sa iyong buhay, iyong kalusugan, at iyong espiritu. Mayroon ding mapanganib na alamat na ang kawalan ng sexual na aktibidad ay nakakapreserba ng katawan. Sa katotohanan ito ay kabaligtaran. Ang regular na sexual na aktibidad, kabilang ang pansariling gawain, ay nagbibigay lakas sa mga sistema ng katawan, nagpapalakas ng mga hormone, nagpapanatili ng sirkulasyon at nagpepreserba ng kalusugan at pagkaelastiko ng tissue, tulad ng isang kalamnan na humihina kapag hindi ginagamit ang mga bahagi natin na responsable para sa kasiyahan ay nangangailangan ng regular na pag-activate upang manatiling buhay at masigla. Marahil ang pinakamapanirang maling akala sa lahat ay ang paniniwala na ang kalusugang sexual ay hiwalay sa pangkalahatang kalusugan. Sila ay malalim na magkakaugnay, magkakabit sa mga paraan na nagsisimula pa lamang na lubos na maunawaan ng modernong agham. Kapag inalagaan mo ang isa, inaalagaan mo rin ang isa pa. Kapag pinabayaan mo ang isa, pareho silang nalalanta. Ang pag-unawa sa mga maling akalang ito ay ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng masigla at makapangyarihang buhay na naghihintay pa rin sa inyo. Ngunit ang pag-alam ay kalahati lamang ng laban. Ang susunod ninyong kailangan ay isang malinaw at praktikal na gabay upang muling kumonekta sa inyong katawan sa mga paraan na natural, komportable at ligtas. At iyan mismo ang susunod nating pupuntahan. 4. Ang restoration method. Pagbawi sa sexual na sigla, hakbang-hakbang. Noong una kong sinimulang tulungan ang mga matatandang pasyente na muling kumonekta sa kanilang mga katawan, napagtanto ko na marami sa kanila ang nangangailangan ng higit pa sa paghihikayat. Kailangan nila ng isang landas, hindi mga malabong ideya, hindi wishful thinking, kundi isang tunay at praktikal na paraan na maaari nilang sundin ng may kumpiyansa. Ganyan nabuo ang restoration method. Ito ay isang proseso na hakbang-hakbang na idinisenyo partikular para sa tumatandang katawan na nirerespeto ang mga pagbabagong kaakibat ng panahon habang muling pinasisigla ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng isip at katawan na madalas na nawawala. Unang hakbang, paghahanda. Bago ang lahat, dapat kang lumikha ng isang espasyo kung saan ikaw ay ligtas, komportable at malaya sa anumang istorbo. Itakda ang temperatura ng tama. Pumili ng komportabling upuan o kama at magkaroon ng dekalidad na personal lubricant sa malapit. Ang mga maliliit na gawaing ito ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa iyong katawan. Mahalaga ka at ang iyong kalusugan ay karapat-dapat sa pagsisikap. Ikalawang hakbang, pagre-relax. Ito ay hindi isang karera at hindi ito isang gawain. Magsimula sa malalim na paghinga, hayaang lumambot ang iyong mga kalamnan at bumagal ang tibok ng iyong puso. Pakiramdaman ang pag-alis ng tensyon sa iyong katawan, bawat piraso tulad ng buhangin na dumudulas sa mga bukas na daliri. Ang simpleng pagkilos na ito ng pagiging naroroon ay maaring magbukas ng mga pinto sa mga sensasyon na akala mo ay sarado na magpakailanman. Ikatlong hakbang, paggising. Dito dahan-dahan mong tuklasin ang mga bahagi ng iyong katawan na maaaring matagal mo nang binaliwala, ang sensitibong balat ng iyong leeg, ang kurba ng iyong balakang, ang panloob na mga hita. Haplusin ang mga lugar na ito nang may kuryosidad sa halip na paghusga. Pansinin kung paano tumutugon ang iyong katawan kahit sa maliliit na paraan. Ang mga tugon na ito ay mga senyales na ang iyong katawan ay buhay pa, sabik pa rin kumonekta sa iyo. Ika-4 na hakbang, nakatutok na stimulasyon. Nang walang anumang presyo o inaasahan, unti-unti kang magpakilala ng mas direktang paghaplos sa clitoris o vulva na hinahayaang natural na mabuo ang pagkasabik sa sarili nitong oras. Ang paggamit ng mabagal at maingat na paggalaw sa halip na magmadali ay lumilikha ng lalim ng sensasyon na madalas na nawawala
sa mga nagmamadaling karanasan. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa isang finish line. Ito ay tungkol sa pag-enjoy sa paglalakbay na kayang ibigay sa iyo ng iyong katawan. Huling hakbang, integrasyon. Ito ang sandali upang huminto-huminga at pasalamatan ang iyong sarili sa pagpili na mamuhunan sa iyong sariling kapakanan. Hayaan ang iyong sarili na lasapin ang pakiramdam ng pagiging buhay, gaano man ito kabanayad o katindi. Sa tahimik na pagkilalang ito, nag-uugat ang paggaling. Ang pamamaraang ito ay hindi tungkol sa paghabol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagyakap kung sino ka ngayon, kasama ang lahat ng karunungan, lakas at lambing na dala ng iyong mga taon. At kapag naranasan mo, kahit ang isang maliit na kislap ng muling pagkonekta, mauunawaan mo kung gaano kalaki pa ang potensyal na nasa loob mo. Ngunit kahit na may tamang mga pamamaraan ng paglalakbay, ay hindi laging madali. May mga karaniwang hadlang na madaling makasira sa iyong pag-unlad. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano iwasan ang mga pagkakamali na hindi sinasadyang nagagawa ng karamihan sa mga senior upang manatili ka sa landas tungo sa pangmatagalang sigla. MIB, pagharap sa mga hamon. Ano ang aasahan at paano magtagumpay? Sa tuwing ginagabayan ko ang isang tao sa restoration method, lagi kong ipinapaalala sa kanila na ang tunay na pagbabago ay bihirang isang tuwid na linya. Natural na makaranas ng mga sandali ng pagdududa, pagkabigo, o kahit na pagkasira ng loob. Nakita ko na itong nangyari nang paulit-ulit hindi dahil kulang sila sa pagnanais na gumaling, kundi dahil hindi nila namamalayan na nahuhulog sila sa mga bitag na nagpapahirap sa paglalakbay. Ang pag-alam kung ano ang aasahan at kung paano tumugon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at pagbabago ng iyong kalusugan at sigla para sa kabutihan. Isa sa mga pinakakaraniwang hamon ay ang hindi makatotohanang mga inaasahan. Maraming senior ang nag-aakala na kung gagawin nila ang lahat ng tama dapat ay agad nilang maramdaman ang naramdaman nila noong sila ay 20s pa. Kapag hindi iyon nangyari, maaring pumasok ang pagkadismaya. Ngunit ang totoo, nagbago na ang iyong katawan. At hindi iyon isang kabiguan, iyon ay simpleng buhay. Ang tagumpay ngayon ay hindi sinusukat sa tindi ng orgasmo, kundi sa kung gaano ka muling nakakonekta sa sensasyon, ginhawa at presensya. Kahit na ang maliliit na pag-unlad ay mga senyales na nagaganap ang paggaling sa ilalim ng balat. Isa pang hadlang ay ang pagiging pabago-bago, tulad ng pagpapalakas ng kalamnan o pagpapanumbalik ng flexibility. Ang muling pagbuo ng iyong sensual na koneksyon ay nangangailangan ng regular na atensyon. Ang pagsasanay paminsan-minsan lamang kapag tinamaan ng mood ay tulad ng pagdidilig sa isang halaman, isang beses sa isang buwan, at inaasahang ito ay lalago. Maglaan ng oras 2 o 3 beses sa isang linggo, hindi bilang isang tungkulin, kundi bilang isang pagkilos ng paggalang sa sarili. Tutugon ang iyong katawan sa kabaitang ito sa mga paraan na unti-unting ikagugulat mo. Ang presyo na makamit ang isang resulta ay isa pang nakatagong saboteur. Kapag masyado kang nakatuon sa pagkamit ng isang tiyak na resulta, tulad ng isang orgasmo, lumilikha ito ng stress at nagpapahigpit sa mismong mga kalamnan at daluyan ng dugo na sinusubukan mong i-relax. Bitawan ng ideya na ang bawat sesyon ay dapat magtapos sa isang tiyak na paraan. Yakapin ang proseso. Ang mga pakiramdam ng kasiyahan, gaano man kabanayad, ay mga tagumpay na dapat ipagdiwang, hindi hinuhusgahan, laban sa mga alaala ng kabataan. At panghuli, ang hiya ay maaaring magtago sa likuran tahimik na sinisira ang iyong mga pagsisikap. Maraming kababaihan ang nagdadala ng mga luma at nakabaon na damdamin na bumubulong, hindi ito angkop, o hindi ko dapat kailanganin ito. Kung lumitaw ang boses na yon, harapin ito ng may habag, hindi paghusga.
Ipaalala sa iyong sarili na ang paghahanap ng kasiyahan ay hindi makasarili o katawa-tawa. Ito ay bahagi ng pagpaparangal sa kamanghamanghang katawan na iyong tinitirhan pa rin. Ang pagharap sa mga hadlang na ito ay hindi laging madali, ngunit ito ay lubos na sulit. Bawat hakbang na iyong gagawin, bawat sandali ng pasensya at kabaitan sa sarili, ay nagpapalakas hindi lamang sa iyong sexual na sigla, kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang espiritu at katatagan. At habang nagkakaroon ka ng kumpiyansa, maaring handa ka ng yakapin ang isang bagay na mas dakila pa, ang kumpletong pagpapanumbalik ng iyong kalusugan at enerhiya sa pamamagitan ng isang simple ngunit nagpapabagong sistema na binuo partikular para sa yugtong ito ng iyong buhay. Maghanda dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang pinakamakapangyarihang pagbabago na nagawa ninyo kailanman. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng talakayang ito, nais kong iwan sa inyo ang katotohanan ito, ang inyong katawan, ang inyong kalusugan, at ang inyong karapatang makaranas ng kasiyahan ay hindi nag-e-expire sa edad. Sila ay nagbabago, o ngunit hindi sila nawawala. Ang pagbawi sa bahaging ito ng inyong sarili ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa buhay na mayroon pa rin kayo sa loob ninyo sa lakas na nagdala sa inyo sa mga dekada ng mga hamon at sa espiritu na tumatangging sumuko. Nakita ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na muling pinasiklab ang isang kislap na akala nila ay tuluyan ng nawala. At kasama nito, natagpuan nila ang panibagong kalusugan, kumpiyansa at kagalakan. Karapat-dapat din kayo diyan. Isang mahalagang aral sa buhay. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko bilang doktor ay ito. Ang pagkahabag sa sarili, self-compassion ang pundasyon ng pangmatagalang kalusugan at kaligayahan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Tratuhin ang inyong sarili ng may parehong kabaitan, pasensya at pag-unawa na ibibigay ninyo sa isang matalik na kaibigan. Ang inyong katawan ay naging tapat ninyong kasama sa paglalakbay ng buhay. Parangalan ito, pakinggan ito, at ibigay dito ang pangangalagang nararapat. Kasama rito ang pagkilala at pagyakap sa lahat ng aspeto ng inyong kapakanan, kabilang ang inyong karapatan sa kasiyahan at koneksyon. Nagsisimula ito sa isang pagpili ang maniwala na kayo ay may kakayahan pa, karapat-dapat pa, at buhay pa sa bawat kahulugan ng salita. Magsimula sa maliit, manatiling matiyaga, maging banayad sa inyong sarili, at tandaan bawat hakbang na gagawin ninyo tungo sa muling pagkonekta sa inyong katawan ay isang hakbang tungo sa isang hinaharap na puno hindi lamang ng mas maraming taon, kundi ng mas maraming buhay sa bawat taon. Ang inyong kwento ay isinusulat pa rin. Piliin ngayon na isulat ito ng may lakas, dignidad at kabuuang nararapat ninyong tamasahin. Kung nakaugnay sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Mag-subscribe po kayo para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kamag-anak o kaibigan na maaring makinabang sa impormasyong ito.